What is up mga kamambo? So today ay pupunta tayo ng Bulacan. Pupunta tayo kay DC Monorack. So magpapa-customize tayo ng bracket dito para sa ating modified TMX 125 Alpha. Pangalan niya is Timmy, by the way. Kung napanood nyo yung mga iba kong vlogs yan. Yung ating TMX ay si Timmy, and yung ating Mio ay 125 na magenta ay si Pinky. Diba yung mga pangalan self-explanatory. Dadaan lang ako ng almusal muna, then babaunin ko na lang, kainin ko na lang on the way. Time check, anong oras na ba? 6:28 in the morning, Wednesday morning na medyo maulan-ulan. Wala tayong kapote, pero sige lang, go lang. Sisilong-silong na lang tayo if ever lumakas. Is available yung longganisa. Yun. Salamat. Alright, so ito na yung breakfast natin. Pag nag-stop over tayo mamaya, kainin natin yan. So yung Bulacan about mga 2 to 3 hours away din yata sa motor. 55 kilometers away. So let's go! Yan na! Shoutout sa Smoke Moto PH for our side mirror. Although hindi yan sponsored pinili natin yan. Yan ay ang Smoke Axis. Diba? Ang angas. Kahit sa classic, bagay siya. So ayun nga, magpapa-customize tayo ng top box bracket para dito kay Timmy. Bakit kay DC Monorack naman? Syempre, tiwala tayo dun sa brand kasi alam natin yung kalidad ng produkto kasi nagbebenta tayo noon. So kabisado natin yung quality, syempre tayo mismo nakikita natin. So kumbaga, use what you sell, di ba? So from Imus, Cavite, biyahe tayo papuntang Plaridel, Bulacan. Let's go! Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a Ito na, heavy traffic at ulan sa Bacoor. lane, commit and climb, the only Alright, Ross Boulevard na tayo. Medyo masama pa rin yung panahon. Kakatakas lang natin sa hellish traffic ng Bacoor at Las Piñas. Time check, 7:43. So higit isang oras yung biyahe natin. Nandito pa lang tayo. So tuloy lang tayo sa biyahe. way to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But So kaya naman tayo magpapakabit ng top box bracket. Ayun, medyo nahihirapan na rin kasi tayo ng walang top box. Although medyo masisira talaga yung forma kasi syempre naka-build as tracker bike classic build. Medyo mawawala yung tema nung since ang trip natin gawin sa buhay minsan ay mag-camping, so kailangan natin ng top box. Lalagyan ng gamit at mapagtatalian na rin ng ibang mga gamit pa. Kung napanood niyo yung isang camping ko minsan na ito ang gamit ko si Timmy, grabe hirap na hirap ako. Bali ang ginawa ko, nagtali lang ako ng plywood sa likod, tapos doon ko tinali yung mga gamit. May time na nalalaglag yung mga gamit kahit sobrang higpit ng pagkakatali kasi nga medyo bitin talaga yung space, medyo bitin talaga yung plywood na sinalpak ko. Kasi syempre maliit na lang din yung likod na part ni Timmy kasi natabas na siya, naka U-bend na. Mas gusto ko pa rin naman kasi pang camping si Timmy kumpara kay Pinky kasi nga bukod sa malaki na yung tangke, mas komportable pa dalhin yung driving position and then yung takas ng makina. So yun ang purpose natin kung bakit tayo magpapakabit ng top box bracket, and syempre napili natin ay DC Monorack. Time check 8:13, 8:14. Kaya po na tayo 1 hour and 15 minutes pa. Let's go! Dito na tayo sa may Valenzuela. Ito, town center. Minto lang tayo saglit para mag-charge ng battery ng GoPro para kahit paano ay hindi tayo maubusan ng baterya.
habang ginagamit. Yung isa merong nagcha-charge habang nasa biyahe. Yan ang kagandahan kapag yung motor mo may mga charger. After nito, may Kawayan, Bulacan na, and then Balagtas, then hindi ko kabisado pero dire-diretso na yun. So tuloy-tuloy yan tayo sa biyahe kahit medyo maulan. They know it's cap, I ain't play no games. I just do that's fact and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Alright, may Kawayan na tayo. Daily, pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend. Pure gold Bukawi. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Ito tayo dito, select. So, andito tayo ngayon sa Shell Bukawi. Ito yung first stopover natin. Kakain lang muna. Tingnan nyo naman yung ating breakfast. Sarap, diba? Kaya nag-drive-thru na ako kanina kasi kapag tanghali na mamaya wala na mapipilan. Kasi breakfast meal Alright, andito tayo somewhere. Medyo bukid tayo dinala ni Waze. Siguro tama naman to. Pero malapit na lang Tingnan natin. Sir, good morning. Magpapa-customize po ng DC Monarch, sir. Ano sir unit? Bali TMX 125 Alpha to, sir Opo. Alright guys, so andito na tayo sa DC Monarch. So dito sa gate nila, wala kang makikitang sign ng DC Monarch. Yan lang ang makikita mo. Opo, yung taga-Imos po ma'am, yung reseller po. Ngayon lang po ako nakabalik, busy So andito na tayo sa compound ng DC Monarch. Kung makikita nyo, yung mga pine-prepare pa. Hindi tayo pwede mag-video dun banda sa mismong gawaan. So dito lang sa may pinaka-parking area. So ayan, sinusukatan na. So ang sabi ko kay sir, ang gusto ko sana yung plated. Parang ganito. Yan yung mga ganitong plated. Katulad sa NMAX. Yan. Kesa yung ganito. Mas gusto ko yung ganito kasi hindi ko pa rin naman sure kung lalagyan ko siya ng top box or yung mga yung mga container lang ang ikakarga ko sa bracket. Kaya mas maganda na naka-plated siya para mas madaling magtali ng mga gamit. So tayo lang natin masukatan, then balik tayo mamaya. So pinapantay pa nila yung bracket. Hindi pa ganun ka 100% pantay kaso nagka-problema nung tinulak ng isang tauhan yung motor, napigtas yung taillight kasi yung tapalodo, yung rear fender nakapatong dito habang nakatanggal siya. Tinulak ng isang tauhan, ngayon nakaladkad ng gulong yung tapalodo kasama yung taillight. Ang problema, yung black wire na bunot sa loob ng mismong ilaw. So ewan kung paano gagawin nila para maayos. Pero kailangan niya maayos kasi hirapan tayo umuwi kapag wala tayong taillight.
DC Monorack na bracket kay Timmy. At ito ang kinalabasan. So level lang siya dito sa upuan. Ayan. So dito nakakabit sa may shock, tapos meron pa yung bracket dito sa ilalim ng upuan din. So ang pinagawa natin ay plated. O diba? Sukat na sukat at pantay na pantay. So pag nilagyan ng top box, seamless lang ang magiging itsura. Actually nung nilalapat kanina, parang mas maganda kung tatanggalin na to kasi mas nagmumukha siyang adventure bike kapag wala na yung tapalodo na yun. Since may tire hugger naman tayo dito, so possible tanggalin ko na. So yun, yan ang ating DC Monorack. Yes, may mga magsasabi na maaring medyo nabago yung forma, na wala sa tema, pero gaya nga ng nabanggit ko, function over forma. So yun, salamat sa team DC Monorack na gumawa. Asan sila kuya? O saan yung dalawang gumawa? Hawak ka. Yung kasama mo pa. Yung kasama mo pa. Ito! Oo. Barangay nyo kami sa ilaw. Hindi ah. So, shoutout sa mga gumawa. Ano pangalan mo, boss? Carlo Morantes. Carlo, kay Boss Carlo, kay Sir Carlo. Ayan, siya yung isa sa mga tumira nito. Meron pa isang kasama. Sir, halika. Dito! Mahihain yan eh. Ano pangalan nun? Ano pangalan nun? Nico. Ha? Nico. Yan, kay Boss Nico. Thank you sa Team DC Monorack. Pakikilala tayo dyan. Kala ko papabarangay ako eh. Dahil sa ilaw eh. Thank you, sir. Salamat. So, pack up na tayo. Ito ulit si Timmy. Ayan. So, pwede na natin siyang lagyan ng top box. So, again, salamat sa Team DC Monorack. Yung dalawang tumira ng bracket. All goods. Nandito na po tayo ulit sa shop. And nalinis na rin natin si Timmy yan para mas magkaroon tayo ng magandang view sa bracket. So ayan siya, papansin nyo plated. Ito yung sticker ng DC Monorack. Level lang siya dito sa upuan, kaya pag naglagay ng top box, hindi siya nakatungo, flat lang siya, level lang siya. So grabe, ang solid ng pagkakagawa, hindi tayo nagkamali talaga. Kung mapapansin nyo pala, sabi ko tatanggalin ko na sana itong tapalodo since may bracket naman na tayo, pero since marami kasing butas yung mismong bracket, kapag tinanggal ko, possible na yung putik, yung talsik ay lulusot at mapupunta dito sa upuan, o kaya yung top box ay sobrang dudumi yung ilalim, diba? So ang ginawa ko, binawasan ko na lang to. Nagtabas ako dito, tapos nagbutas ng panibago para maikabit siya. And yung taillight natin, andito siya nakalagay. Nilipat ko na siya dito sa fender. And chinek ko na rin, wala naman siyang vibrate whatsoever. Ayan. Isa pa pala kasing naging issue since nagpalagay tayo ng bracket na level lang. Yung taas ng taillight nung dito siya nakalagay ay umuumpog dito. So kapag tumatakbo na, siguro mga around 40 to 60 km/h, nagbabibrate na. So pinabuti ko na lang na ilipat dito, and para mas maging visible na rin. Kasi dito medyo natakpan din yung taillight natin. So ayan. So sa mga interested magpagawa and magpa-customize, depende kung anong motor nyo. Lahat naman ng motor kaya nila since meron na sila mga molde, pero kung meron kayong mga modified na bikes, kakayanin din naman. Bali, gagawa na lang ng panibagong sukat. Sa mga interested po, PM lang kayo sa DC Monorack na main page. Hanapin nyo po yung, kasi marami pong nagkalat na iba-ibang DC Monorack, kasi may mga dealer na din si Boss Jomar and mga reseller. Speaking of Boss Jomar, naabutan natin siya doon. Kaso paalis siya dahil rinig ko may meeting yata, so hindi na natin inabala kasi syempre busy rin yung tao. So shoutout Boss Jomar, and thank you sa mga tauhan mo sa paggawa ng ating customized na bracket. Kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bagong upload.
Salamat po sa panonood. See you sa next content. Peace.